Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa Ebanghelyo ngayon, nagpakita si Jesus na muling nabuhay kay Maria Magdalena at sa mga alagad at inutusan silang pumayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita. Ngunit sa simula, may ilan sa kanila ang nag-alinlangan. Noon lamang nila siya personal na nakatagpo na sila ay naniwala at nagkaroon ng tapang upang ipahayag ang mabuting balita. Alam niyo ba na may isang uri ng yelo na maaring masunog? Tinatawag itong methane hydrate. At mukha itong karaniwang yelo, ngunit kapag sinindihan, nag-aalab ito ng maliwanag na apoy. Ito ay dahil sa methane gas na nakakulong sa loob ng yelo, isang lubhang nasusunog na sangkap or flammable. Parang imposible, yelo na nagliliyab. Ngunit pinatutunayan ng agham na ito po ay totoo. Tulad ng nasusunog na yelo, ang mga alagad ay tila hindi kapani-paniwalang mapagkukunan ng kapangyarihan. Sila ay mga karaniwang tao, walang mataas na pinag-aralan, at natatakot matapos ang pagkamatay ni Jesus. Ngunit nang magpakita si Jesus sa kanila, nagliyab ang kanilang puso sa apoy ng Espiritu Santo. Ang mga dating duwag at nag-aalinlangan ay naging matapang na mga tagapagpahayag na mabuting balita, handang magdusa at mamatay para sa kanilang pananampalataya. Minsan, iniisip natin na hindi tayo karapat-dapat o hindi sapat upang ipahayag ang ating pananampalataya. Iniisip natin, sino ba kaya ako para magsalita tungkol kay Jesus? Ngunit, tulad ng methane ice, inilalagay ng Diyos ang kanyang apoy sa atin kahit sa mga panahong pakiramdam natin ay malamig at mahina tayo. Kailangan ng mundo ang apoy ng Ebanghelyo at tinatawag tayo ni Jesus upang dalhin ito. Pahihintulutan mo bang magningas ang iyong pananampalataya? Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen.